Puntong ito makakausap naman natin si Attorney Darlene Berberabe, President and CEO ng Pag-ibig Fund. Miss Berberabe, magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Sandra Aguinaldo. Magandang tanghali po, Ma'am Sandra. Attorney, ano po yung tulong, ayuda na maiaalok natin o maibibigay natin sa mga miyembro po ng Pag-ibig na apektado po ng Bagyong Yolanda? Okay, bago ko po sabihin yung aming calamity loan, ang Pag-ibig Fund po, ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund ay nag-donate po ng 1.5 million worth of relief goods na amin po ikino-coordinate, pinapatransport through the office of the HUDC, yung Housing and Urban Development Coordinating Council, and then as a program naman po, meron po tayong calamity loan which we will make available for our affected kababayan. Ang pwede pong mahiram dito is up to 80% of their total savings with Pag-ibig Fund. On the average po, para lang meron silang idea, on the average, ang nahihiram po ng Pag-ibig Fund member ay 16,000 pesos po. Bali, ito po ay magkakaiba-iba. Depende po kung magkano na ang naihulog ng miyembro sa Pag-ibig Fund. So, ang maximum po ay up to 80% po ay pwedeng mahiram ng Pag-ibig Fund member. Attorney, meron po ba kayo ba i-share sa amin tungkol dito sa Pag-ibig Office? Kung anong kalagayan nito doon sa mga lugar na nasalanta ng bagyo? Opo, kung ito po yung ating opisina sa Tacloban, kagaya po ng lahat ng mga opisina doon ay wasak po. Hanggang ngayon po nagmo-monitor pa rin kami sa safety ng aming mga empleyado. Ang plano po ng Pag-ibig Fund ay as soon as mayroon pong kaunting normalcy at meron na po kaming lugar na matutunton, ay ang instruction ko po ay magkaroon ng roving office. Ibig sabihin, pupunta po kami kung saan yung mga concentration ng tao ay marami at accessible, kagaya po ng mga munisipyo, mga city hall, o mga opisina po na bukas. Dadali na po yung application form at base naman po sa aming karanasan, Ma'am Sandra, yung first 2 weeks, yan po kasi ay iba pa po ang concern muna nila at hindi muna po itong mahihiram na naglilinis-linis pa ho sila. So tamang-tama po siguro kapag medyo mas ayos na po ang mga establishmento, pwede ho kaming mag-set up ng opisina at ng computer para po makapag-process ng calamity loan. Okay. So, yung pong mga apektado, sa ngayon wala silang matatawagan ng mga numero. Ang pwede nilang gawin? Siguro mag-check sila every now and then dun sa kanilang mga munisipyo. Ganun po ba yun, Attorney? Tama po. Yung pong sa mga munisipyo po, normally kami nagse-set up at saka po sa mga mall, sa kasamaang palad, mukha pong kahit commercial establishment naman ay hindi nakaligtas dito po sa ating mga affected areas. So kami po ay may local office doon at makikipag-ugnayan po kami sa mga local stations din doon para po ma-announce once we have set up our roving offices. Ayun. Attorney, di ba po, marami tayong mga kababayan, malamang yan, nawala na yung mga dokumento nila, mga ID nila. So, paano po sila makakapag-avail pa rin kung wala silang any form of identification? Opo, kami po ay hindi naiintindihan po pagkakalamity talagang gano'n, hindi na po masyadong mahigpit. Kung maaari lang ho na ang kailangan lang namin malaman kung ano yung, kung sila ay residente talaga doon sa nasa area na declared under state of calamity. So kahit may kapitbahay o barangay captain sana kung accessible si barangay captain, or pwede rin naman po na ma-check namin doon sa aming record sapagkat meron naman silang informasyon sa amin, matanong namin sila ng ibang mga kumbaga mga security question na kung malaman namin na sila yon ay amin po silang ipaprocess. Alam po namin yan, pagka calamity, kahit po yung mga nangyari dati na wa-wipe out ang mga ID. So, nagtatanggap po kami ng alternative na mga proof lang po na siya yon at taga doon siya, at residente siya doon po sa area na yon. Siguro yung barangay chairman, pwedeng mag-attest doon sa kanyang residency sa barangay. Okay? Tama po. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Darlene Berberabe, President and CEO ng Pag-ibig Fund. Salamat din po.